Good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Dito po kami sa Ampidwan sa Mateo Rizal. Welcome po sa 298 midweek service. So, 6 years na po. 2020 po nag-start to during ECQ. Kaya medyo online pa lang kami noon. Nasanay na online pero kung kayo po'y malapit dito sa church, please come pray dito sa church at kami po ay narito lang maka-fellowship namin kayo. And then every Sunday po, Gospel of Luke, balik po tayo sa Gospel of Luke, chapter 10, verse 13, beginning 13. And then ngayon po ay balik po tayo ulit sa Book of Joshua. So last Wednesday, nagkaroon tayo ng topical tungkol doon sa pagkakanulo ni Judas, kung tawagin nga ay Spy Wednesday. So ngayon po, balik po tayo sa Book of Joshua. I-share po ni Joshua yung ito pang lupa na pinangako ni Lord kay Moses. Dahil yung 5 ay naka-claim na po ng lupa at ngayon yung 7 pa ho. So, bago po yun mangyari, meron pong gagawin si Joshua. So, ang title po natin, God do the best and human do the rest. So, kung papansinin niyo po, parang baliktad po siya, no? Pero actually, yan po talaga yung katotohanan. Okay, let's pray. Pray na ba ako? No? O Diyos Ama, kami po ay dumudulog at nagpapakumbaba. Sa oras na ito, kami po ay umaasa na matututo sa iyong prinsipyo na maaaring madinig namin o madidinig namin sa gabing ito. Pangunahan niyo po kami dito sa church, ganun din ang mga viewers ay mapahayagan ng iyong mga salita na mga divine teaching, Panginoon, magiging kagamit-gamit sa aming buhay para sa maging mabuti at matuwid sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami. Ito po ay maisabuhay din po namin, Ama. Tinataas ko to sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Okay. So, kung titingnan po natin, ang last week teaching, pumunta muna po tayo doon sa Book of Luke. Excuse me po. Kung di ako nagkakamali. Book of Luke po yon. Ngayon po ay summary lang po natin. Meron na pong 5 nakamana ng lupain. Yung 2.5 ay namana po doon sa Transjordan ng tribe ni Reuben, tribe ni Gad, tsaka half tribe of Manasseh. But inside Canaan, na si Moses na ang nag-lead, ibinigay din po yung tribe ni Judah, half of Manasseh, para makumpleto po yung kay Manasseh, and tribe of Ephraim. Si Ephraim at si Manasseh po ay sila po yung anak ni Joseph o ni Jose. Okay? So, ngayon, itong Joshua chapter 18 verse 1 to 28, bago po yon, meron munang nangyari sa verse 1 to 10, mag-a-appoint si Joshua ng 3 surveyors each tribe para makuha pa nila yung mga natitirang lupain na distributed na. Well, kumbaga sa parang gwardyado na o kaya may perimeter landmark, may perimeter na tinatawag na technical description na to ng Panginoon. Wala nang makakaagaw dito. Pero mayroon pong problema na yung 7 tribes, hindi nila alam kung saan sila doon. Yun ang sasabihin ni Joshua. And then verse 11 hanggang 28, ang unang mabibigyan ng mana ay ito, si Benjamin. Okay, verse 1. Sige po, please join with us mga kapatid. We study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Expository preaching po. Okay, series po tayo. Sabi po dito, Joshua 18,
Kaya't ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay nagtipon-tipon sa Shilo. At doon ay itinayo ang toldang tipanan. Ang lupain ay napasa ilalim sa kanilang pangangasiwa. Okay. So mga kapatid, so ang tinatawag dito, the whole congregation of the children of Israel assembled together. Dito po sa Shilo. Maari ang mga taong nagtipon-tipon dito, yung 7 tribes pa na natitira na wala pang allocated place para sa kanila. What is Shilo? Ano bang lugar ng Shilo? Shilo is about 15 miles or 24 kilometers northwest of Jericho. And Shilo was centrally located in the territory of Ephraim. Nasa territory po siya ng anak ni Joseph. So dito sila nagtayo ng tent of meeting or kung tawagin ay tabernacle of meeting. First time po ito, mga kapatid, inside Canaan. And this tabernacle of meeting na located o itinayo dito sa Shilo is generally considered the first permanent or long-term resting place for the tabernacle in Canaan. Dahil sa wilderness, mga kapatid, in Book of Numbers, chapter 33, 42 times po silang nag-camp. Kapag nagka-camp po sila, humihinto po sila, a-assemblein po yung tabernacle of meeting. Tapos pag aalis sila ulit, maglalakad na ulit, papuntang promised land, i-disassemble naman. Kaya 42 times pong kinakalas at kinakabit yung tent na ito. But this time, inside the Canaan of Shiloh, now this tabernacle of meeting in Shiloh, which stood, actually umabot pa siya ng 369 years simula dito sa lugar na ito before the temple was built and became a semi-permanent temple-like structure. Mukhang may structure na, while technically still a tent, but it was likely enclosed by stone walls and featured doors, transitioning from a portable desert tent to a fixed sanctuary. So matagal nila magagamit ito bilang talagang permanenteng lugar para sa parang templo po, tabernacle. And often referred to as a house of God. Siyempre po, before the Jerusalem temple was built. And fixed structure din ito at binanggit as described in 1 Samuel chapter 1 verse 9. So dito, hindi na po sila magkakalas at magkakabit, mananatili po ito. And around 369 years pa bago ito, kasi gigibain din po ito ng mga, according to sa book of Isaiah, I think na, in Psalms, magigiba rin ito dahil because of war or battle. So, pero dito po ngayon, nagkatipon-tipon itong mga ito. So, nagkatipon-tipon at siyempre, once na nagkatipon-tipon, meron po itong worship, pagsamba, dahil yung 7 tribes, wala pa silang namamana. Bagamat andyan na yung minamana nila, pero wala pa ho talagang specific na location kung kani-kaninong lugar sa loob ng Kanaan. Kaya nga, ito verse 2, may nalalabi pang 7 lipi sa mga anak ni Israel at hindi pa nababahaginan ng kanilang pamana. So after na they worship, perhaps, and meeting in a gathering sa tabernacle, dito sinasabi na mayroon pa palang 7. Verse 3, ito po yung sinabi ni Joshua. At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno. Okay, so siguro dito sa tabernacle of meeting, bukod sa pagsamba nila, so may sinasabi rin si Joshua. Perhaps ito nga sinasabi niya na
parang tumatagal. Siguro tumatagal po na para bang yung 5 tribes po kumpleto na. Na-reclaim na po nila yung location nila, yung tinatawag na designed place para sa kanila. So hanggang kailan, sabi ni Joshua, kayo magpapakatamad? So actually, naibigay na ito ng Panginoon, no? Yung kung titignan natin yung mapa ng buong Israel, naibigay na po ng Panginoon yung whole boundaries and perimeter boundaries ito with whole technical description ng Kanaan. Mababasa natin yan sa Joshua chapter 12. Nung sinakop po ni Joshua yung 31 kings. So yung 31 kings na may mga sakop na bansa at bayan ay nire-represent po na pag nasakop po yun, yung hari, napatay mo, sa'yo na po yun. So 31 kings yung binanggit dito sa Joshua 12. And then Joshua 13 verse 1 to 7, sinasabi din doon na may mga bayan pang hindi nasasakop, pero wala na silang hari, yung mga kalaban ng mga Israelita. So palatandaan po yon na ang lugar na yon ay kanila na. Even the boundaries, yung mga technical description, the whole perimeter area na sakop within the Canaan, ay naibigay na ng Panginoon kay Joshua. Pero inside doon sa Canaan, yung 7 tribes, wala pa silang nasa-subdivide na lupa para sa 7 anak ni Jacob. So, kailan pa nila paparti-partihin yon? At kailan nila papasukin? Sabi rito, hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ang lupain ibinigay sa inyo ng Panginoon? Actually, pag binasa natin yung Joshua chapter 12, even this Joshua chapter 11, ang dami po. Talagang very, yung kasabihan na dumanak ang dugo sa Israel. Yun ang pinakamaraming pagdanak ng dugo, mga kapatid. Dahil talagang pinatay mo yung mga dating nakatira eh. Kaya nga mga kapatid, kanila na po yung lugar. Pero itong 7 tribes ay hindi pa kumikilos. So, ang pagkapala ng Diyos, mga kapatid, talaga ibinibigay na ng Diyos. Kompleto na to kung tutusin eh. Pero, kailangan ng kilos ng tao, kailangan pa rin ng paggalaw ng mga tao sa pagpapalang ibinibigay ng Panginoon. Ipinakikita dito na ng blessings na ito ay inyo na, pero pasukin nyo na lang, ibig sabihin, kunin nyo na. Inyo na eh. Pero hindi pa ho sila kumikilos. So, kailangan talaga sa blessings na binibigay ng Diyos, even today, hindi lahat ng blessings lahat. Kumbaga sa pagkain, binigyan ka ng pagkain. Pati ba naman pagsubo sa pagkain, isusubo pa ng Diyos? Binigyan ka na ng mga bagay na kailangan mo. The Lord provides. Yung provision, kailangan pa ba ng iba pang mga bagay para makumpleto yon? So para sa mga Israelita, paano nila makakamit ang eksaktong pagpapala na nakalaan sa kanila kung hindi nila papasukin yung lugar na nakalaan para sa kanila? Ando na eh. Ito'y pangako ng Panginoon na ipinagkaloob sa kanila na marami na pong binanggit ang Biblia. Panahon pa ni Abraham, panahon pa ni Moses, ipinangako na itong promised land na ito. Kaya nga, hanggang kailan kayo magpapakatamad? In New King James, binanggit, how long will you neglect to go? Pero si Joshua, maggagabay pa rin sa kanila. Hindi sila parang may kakulangan pa nga. Pero anyway, hindi pa rin naman sila bibitawan ni Joshua. In verse 4, sabi rito, magbigay kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi. Sila'y aking susuguin upang pasimulan nilang pasukin ang lupain. At ito ay iginuguhit ayon sa kanilang pamana. Pagkatapos sila'y babalik sa akin. Okay, so pati doon sa bagay na yon ay si Joshua pa ang nakaisip
3 men, each tribe, send the surveyor for the land. And then verse 5, pag nakapag-survey na, balik daw sila kay Joshua. And then verse 5, sabi rito, hahatiin nila iyon sa 7 bahagi at ang Judah ay mananatili sa kanyang nasasakupan sa timog, southern part. At ang sambayan ni Jose ay sa kanilang nasasakupan sa hilaga sa norte. Kaya yung lugar ni ni Judah, at lugar ni Jose, actually ang lugar ni Jose, doon ang nagmana yung dalawang anak niya, si Manasseh at saka si Ephraim. So hindi na mababago yung minana ng dalawa. Kaya hindi na magagalaw yun. But the rest, ang dami pang lupain na pwedeng manahin. And then verse 6, sabi dito, inyong iguguhit ang lupain sa 7 bahagi at inyong dadalhin ang pagkaguhit nito sa akin at magpapalabunutan para sa inyo sa harap ng Panginoon nating Diyos. Okay? Pagkatapos na ma-survey, magpapalabunutan yon. Kasi nga, may binanggit din si Lord na depende sa dami po ng tribes o anak ang size ng lupain. Verse 7, ang mga Levita ay walang bahagi sa gitna ninyo sapagkat ang pagkapari sa Panginoon ay siyang pamana para sa kanila. Ang Gad at ang Ruben at ang kalating lipi ni Manasseh ay tumanggap na ng kanilang pamana sa kabila ng Jordan, binagto kayo na Transjordan, na dakong silangan at ibinigay sa kanila ni Moses na lingkod ng Panginoon. Verse 8, tuloy ko lang po. At ang mga lalaki ay nagsimula na sa kanilang lakad at ibinili ni Josue sa mga humayo na iguhit ang lupain. So, kumbaga sa ating panahon, mga geodetic engineer, na ang trabaho ay mag-survey ng lupa, gumawa ng mga lot plan, gumawa ng mga title. Libutin ninyo ang lupain, iguhit ninyo ay at bumalik kay sa akin at magpapalabunutan para sa inyo sa harap ng Panginoon sa Shilo. Verse 9, kaya't ang mga lalaki ay humayo at lumibot sa lupain at hinati sa 7 ang mga bayan. Pagkatapos na maiguhit ito sa isang aklat, sila'y bumalik kay Josue sa kampo sa Shilo. So yung plano, yung lot plan, eh, nakalagay po sa isang aklat. So hindi ko po ito na-research, pero bihira pong mabanggit itong aklat na binabanggit dito. So, kumbaga sa naka-registered po ito sa isang aklat na yung mga lot plan, yung mga technical description, yun ang mga nakalagay doon. So, sila'y bumalik kay Josue sa kampo sa Shilo. And then, ang sabi ni Josue, verse 10, at ginawa ni Josue ang palabunutan para sa kanila sa Shilo, sa harap ng Panginoon. At doon ay binahagi ni Josue ang lupain sa mga anak ng Israel ayon sa kanilang mga bahagi. So dito sa Shilo, dito sa tinatawag na Tabernacle of Meeting na tinayo nila, dito nila inaprubahan at dito sila nagkaroon ng tinatawag na palabunutan para may assign pa yung mga lupa, yung assignment lot para sa 7 tribes sa harap ng Panginoon. Sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, ito pong Tabernacle of Meeting na ito ay how many times po nga ito na kinokollapse at ina-assemble, disassemble 42 times. But never pong nagbago ang Panginoon. Kahit sabihin natin maaring nasisira na yung tent, a-assemblein, kakalasin, maaring masisira, nabubutas, kakaproblema. Pero never na nagbago ang Panginoon sa kanyang pangako. And then ngayon, stable na, permanente na po ito, itong Tabernacle Meeting na ito. And then sabi ko nga kanina, it's around 369 years pa ito bago magkaroon ng transition na maging templo. Pero ang templo po ay hindi dito may tatayo sa Shilo. May tatayo po yun sa Jerusalem. So ngayon, mamaya babalikan natin yung verse 3 mga kapatid. Doon tayo magkakaroon ng conclusion. No? Yung binabanggit dito ni Josue na
pinupush niya po yung mga Israelites. Hanggang kailan kayo magpapakatamad? O pababayaan niyo ba? Kailan kayo pupunta para pasukin yung lugar? Mamaya meron po tayong conclusion or kaya application. Now, verse 11 to 28, sino ang unang babahagian ng lupa? Ito po ay si Benjamin. Verse 11, ang lupain ng lipi ng mga anak ni Benjamin ay lumabas ayon sa kanilang mga angkan. At ang lupain na patapat dito ay nasa pagitan ng lipi ni Judah at lipi ni Jose. Pag tinignan niyo po siya, ito po yung kay Benjamin, si Judah nasa baba at yung lupa, yung ano naman, yung lupa na minana ni Jose, para doon sa anak niya yon, kay Ephraim at saka kay Manase, ay nasa ibabaw. So, napapagitnaan po yung kay Benjamin. Verse 12, ang kailang hangganan sa hilaga ay mula sa Jordan at ang hangganan ay paakyat sa hilaga ng Jericho at ang paakyat sa lupay maburol sa kanluran at ang dulo nito ay sa ilang ng Beth Haven. By the way, verse 12 hanggang verse 20, ito po yung mga kumbaga sa plano o kaya sa land title, kung mababasa niyo po, kung meron kayong land title na yung mga property po ninyo, meron tinatawag na technical description, yung bearing point, from point 1 to point 2, from point 2 to point 3, para mabuo po yung lupa na sinorvey po ng isang geodetic engineer. Dito po, ang pinakabatayan po ng technical description, yung mga borders, yung lugar. Halimbawa, verse 12, ang kailang hangganan ay sa hilaga. Ano ba hilaga? North. Di po ba? Na north part of Jordan. Halimbawa, ganon. Ang hangganan ay paakyat sa hilaga sa Jericho at paakyat sa lupain maburol sa kanluran. At ang dulo nito ay sa ilang ng Beth Haven. Ang wala lang po dito, kapag tayo po ay nagbabasa po ng land title, may tinatawag na northeast, southwest. May binabanggit na from point 1 to 2, northwest, tapos mayroong tinatawag na, kasi ginagawa ko rin po yun, from the title, gumagawa rin po ako ng lot plan, pero syempre po, ang geodetic engineer ang pipirma, no? So, marunong din akong kumuha ng lot plan pag galing sa title. So, kasi pinag-aralan din po namin yan. So, sa ngayon, makikita nyo po, may may pointing of parang from north to east, tapos north to east, tapos north to south, tapos south to east, or south to west. So, hindi po nagsisimula sa from east to north, wala pong gano'n. From west to nagsisimula from north to east, o kaya north to southwest, o kaya south to east, o kaya south to west. It's either north or south ang parang starting point. So dito wala lang gano'n. Pero yung boundaries po, yung nakalagay, yung place. Verse 13, mula roon, ang hangganan ay patuloy hanggang sa Luz. Sa tabi ng Luz, na siyang Bethel. So, andun pa rin. Sa timog, southern part, at ang hangganan ay pababa sa Tarot Adar, sa tabi ng bundok na nasa timog ng Beth Horon sa ibaba. So, ito yung mga part na pag titignan natin ngayon, ito na yung part na whether is north to west or north to east. Pero yun nga, wala pa naman sila noon. Verse, Verse 14? 14. At ang hangganan ni patuloy at paliko sa kanluran, sa dakong timog mula sa bundok na nakalatag sa harap ng Beth Horon. At ang mga dulo niyon ay sa Kiryat Baal, na siyang Kiryat Jearim, na lungsod ng mga anak ni Judah. Ito ang bahaging kanluran. So anyway, hindi ko na masyado may detail to. Pero para ma-confirm niyo po to, pwede niyo i-research sa Google Map, yung ancient
12 tribes of Israel, makikita nyo na po doon, lalabas po yung mapa. Map of 12 tribes of Israel, lalabas po yun. Verse 15. Verse 15 na tayo. Okay? Ang bahaging timog ay mula sa dakong labas ng Kiryat Jearim at ang hangganan ay palabas sa kanluran at ang palabas sa bukal ng tubig Neptoa. 16. Ang hangganan ay pababa sa gilid ng bundok na nakalatag sa harap ng libis ng anak ni Hinom na nasa libis ng Repaim sa hilaga at pababa sa libis ni Hinom sa gawing timog sa tabi ng mga Jebuseo at pababa sa Rogel. Verse 17. At paliko sa hilaga at palabas sa Enshemes at palabas sa Gelilot na nasa tapat ng paakyat sa Adumim at pababa sa bato ng Bohan na anak ni Ruben. Okay? Verse 18. At patuloy hanggang sa hilaga is north, sa tagiliran ng Araba at ito ay pababa sa Araba. Ang hangganan ay patuloy sa hilaga ng Beth Hogla, verse 19 na po. Ang hangganan o boundaries ay nagtatapos sa hilagang luok ng dagat sa alat o bay. Baybayin ng luok ng dagat ng alat. I think dagat ng alat is sa Red Sea. Kasi yun ang Red Sea dito sa part yan eh. Oo, ibang term lang yan. Pero yung ibang term lang yan eh. Dalawa kasing term na ng Red Sea, meron pang isang pangalan eh. Yung sa kanan yan eh. Yung between Jordan and Israel. Okay? So kung titingnan natin yan, ay yung tinatawag dagat na patay. Dead Sea pala. Dead Sea. Salt, alam ko salt sea rin ang tawag dyan. Kasi andyan nga yung Jordan eh. Ito ang hangganan sa timog. Verse 20. Ang hangganan ng Jordan ay sa bahaging silangan. Eastern part. Ito ang pamana sa mga lipig ni Benjamin ay sa mga hangganan yon. Sa palibot ay sa kanilang mga angkan. So verse 12 hanggang 21, iyon yung boundary ng lupa na mamanahin ni Benjamin. And then inside the land na napossess nila, ito verse 21 to 28, ito yung location of inside na to. Siguro kung meron pang baka may mga mapa pang makikita. But the rest, hindi masyadong detail po yon. But dito nakalagay, sa loob ng mapa na yon, sa loob ng Benjamin, andun na po ito. Hindi lang natin alam kung saan to eksakto, mga cities naman, yung mga lungsod. Verse 21, ang mga lungsod ng lipig ng mga anak ni Benjamin ay sa kanilang mga angkan ay ang Jericho, Beth Hogla, Emek Kasis. Verse 22, Bet Araba, Samaraim, Betel. Verse 23, Abim, Para, Opra. Verse 24, Separ, Hamonai, Opni, Geba, 12 lungsod at ang mga nayon nito. Verse 25, Gibeon, Rama, Beerot. Verse 26, Mispe, Sepira, Mosa. 27, Rekem, Irpeel, Taraja, Tarala. Verse 28, Sela, Elep, at Jebus na siyang Jerusalem. Okay, so yung mga binanggit na pangalan, yung mga city, tingin ko ito yung mga lumang pangalan pa. Gibeah at Kiryat Jearim, but anyway, paki-confirm na lang po. Verse 28, Gibeah at Kiryat Jearim, verse 28, no? 14 na lungsod, pati ang mga nayon nito. Ito ang pamana sa mga anak ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan. Ayon sa kanilang mga angkan. So hanggang doon lang po tayo mga kapatid. Chapter 19, 6 tribes pa. Lord willing, next week po ito at diretso na lang po natin itong babanggitin. Sa last part siguro, ipakikita natin yung mapa. And then,
At merong specific place para sa mana ng mga anak ni Joshua sa verse 49 sa next week po. Bago tayo pumunta ng chapter 20. So Lord willing, matapos natin chapter 19 next week. 6 pa ho na magmamana according sa mga na-survey po ng mga surveyors nila. And each tribe po, mga kapatid, ay may 3 surveyor na in-appoint si Joshua para i-survey po yung mga lupang na nakalaan sa kanila. Kaya, anyway, andito po, next week pa naman ito. But ano po ba ang ating conclusion dito? Mga kapatid, kung titingnan natin yung binanggit ni Joshua in verse 3, ginising po sila ni Joshua dahil tamad po sila according sa Tagalog na binabanggit. No? In English naman, neglect. Na pinabayaan ninyo. Kailan nyo pababayaan? Napasukin. So, si Joshua po, wala po nakalagay kung how many days after nung naibahagi niya po yung kay Judah at kay Ephraim, walang nabanggit kung how many days ang gap dito sa chapter 18, from chapter 17 to chapter 18. Pero sa binabanggit ni Joshua is something na matagal. Kasi nainip po si Joshua, para bang walang kumikilos. Binabanggit dito sa chapter, sa study natin, chapter 13, sabi rito si Joshua ay matanda na at puspos ng mga taon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda na at puspos na ng mga taon at may nalalabi pang maraming lupain na sasakupin according sa chapter 13 verse 1. So may edad na po si Joshua sa mga panahong ito. So ayaw niya na rin umatay marahil na may maiiwan pang hindi nagmamana. Dahil ang mandato po ni Joshua ay i-distribute po yung lupain. Kaya nga sabi rito, bakit parang ang tamad ninyo, kailang napakatamad ninyo, napasukin ang lupain. So ginising po sila ni Joshua at nilid po sila ni Joshua. Paano po ito ma-claim? So andun po, 3 surveyors each tribe. Kaya ilan po yun? So 21 po yun sa 7 tribes para makumpleto po yung lupain. Kasi po mga kapatid, very important po yung mga surveyor. May batas po si Moses na binigyan ng Lord na bawal pong mag-usog ng mohon. Actually, yung tinatawag na mohon sa atin pero may tinatawag sila landmark. Batas po yun, kaya hindi pwede na kahit sabihin natin kapatid mo yan, anak ni Israel, bawal pong lumagpas ang sino man o kumuha ng lupa na hindi para sa kanya. Kahit kapatid nila yon kay Jacob. Kaya importante po yung survey lot na ito. Now, in our conclusion, yung sinasabi ko po sa inyo sa verse 3, balikan lang po natin yung verse 3, Joshua 18 verse 3. Bakit po tayo dito magko-closing? Sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, hanggang kailan kayo papakatamad na pasukin ang lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon ng Diyos ng inyong mga ninuno. So, mga kapatid, actually, andun na napakalapit. Actually, halos sabihin natin 10% na lang yung kulang. Okay, 20% na lang yung kulang. Andun na lahat. Naibigay na ng Panginoon. Napatay na nila Joshua yung mga hari. May natitira mga ibang tribes pero wala na pong hari yon. Very na po yon. Mahihina na po yon. Kailangan pa rin lang itaboy. But ganun pa man, minamadali na po sila ni Joshua. So mga kapatid, ito po madalas natin nadidinig, no? According to this verse. Diyan muna yan. Very opposite po no? Tingnan natin, no? May tinatawag na, ito po may tinatawag na kasabihan. Ito po madalas natin nadidinig. Do your best and God will do the rest. Yan. Do your best. Okay, nadidinig mo na yan, bro. And God will do the rest. Ito po ay, actually, this is not explicitly
mention this phrase, no? Hindi nababanggit ito sa Bible. Itong exact phrase na ito. Ang tawag dito ay aphorism. It's often used as a source of comfort, encouragement, and motivation in religious context. Ano po ito? Nakaka-uplift po ito ng, let's say, spirit, parang ganon. Inspiring praise, words. No? Gawin mong best mo at gagawin ng Panginoon ang ibang bagay. What is the meaning of aphorism? It is also known as figurative of speech or metaphor. Parang kasabihan. Ito ay tulad lang din ng for example ito, you are responsible for the effort. Ikaw ang bahala dyan. But God is responsible for the outcome. So, nasa dulo ang Lord. Pero binabanggit ko nga sa inyo na wala po siyang explicitly exact phrase na binabanggit sa Bible. Kasi po, itong verse 3 na to ay baliktad doon sa aphorism na yon. Baliktad po ito doon sa do your best and God will do the rest. Kaya ang title natin, ano ba title natin? God do the best. And the Israelites or the humans do the rest. Dito sa verse 3, ibinigay na, ginawa na ng Panginoon the best effort of God to destroy their enemies inside Canaan. Even the perimeter, boundaries, technical description of the whole Canaan land ay ginawa na ng Panginoon. This is the best effort of God, mga kapatid. Hindi po ito ginawa ng mga Israelita. Pag binasa po natin ito, actually, dinaanan po natin. Sabi ng Panginoon, ako ang kalaban nila, ako ang lalaban. Ang Panginoon nakikipaglaban talaga. And then ginagabayan si Joshua, ginagabayan yung mga Israelita, pero may effort pa rin ang mga Israelita to destroy their enemies kasi kailangan ni Lord din nila na makita ni Lord ng kailang obedience. But 100% po mga kapatid, ginawa ito ng Lord. God do the best for this land to inherit the land of Canaan. Pero, kailangan pa rin nilang gawin yung isang effort na ito para makuha nila yung the rest. God do their best and the Israelites must do the rest. Pasukin nila. Ibinigay na nga ito ng Panginoon eh. Katulad ng binabanggit ko kanina, andyan na yung pagkain, lahat. Pati ba naman, isusubo na lang, pati ba naman, yun, gagawin pa ba ng Panginoon yun? Isusubo, kakainin? Ano pa bang ibang explanation na pwede nating i-compare? So, this time, mga kapatid, sa study natin, ang Diyos ang kumilos sa blessings na ito para makuha nila. And then, i-claim na lang nila. Ando na eh. Kunin na po nila. Pasukin na po nila. Ang tao ang kikilos pa rin inside the blessings from God. Hindi pa pwedeng lahat ay para sa lahat ay Diyos ang kikilos. It is not 100% na ganon. But kayang gawin ng Lord ang the best part. Siya muna mag-initiate, mga kapatid. Kaya anong lesson dito sa mga Israelita? So meron po dito natin. Dalawa po yung yung tinatawag na parang something like principle. First, ito yung para sa mga Israelites na tingnan natin yung fulfillment na fulfill yung promise. So, 3 fulfilled promises of God which promises. Sorry po, nagkamali lang po si Mrs. ang spelling. Promises po yan, which require action. So, ang Panginoon nangangako, ibibigay niya yung pangako niya. Pero may kailangan pa rin gawin para makumpleto yung pangako na yon. Actually, andyan yung pangako, matutupad na. Pero pag may pagkukulang pa rin, ang tao na may pagkukulang.
So number one, God gave it, but they must enter into it. Diba? Binabanggit nga dito, pasukin nyo na hanggang kailan ninyo hanggang kailan kayo magpapakatamad na pasukin ng lupain. So, binigay na. So, dapat yung mga tao, yung mga Israelites, pasukin na. Because this is also the promise of God through Moses. Deuteronomy 1 verse 8. Tingnan ninyo, sabi ni Lord kay Moses, inilagay ko na ang lupain sa harapan ninyo. Ayun na. Pasukin ninyo at angkinin ang lupain ay pinangako ng Panginoon sa inyong mga ninuno. Kina Abraham, Isaac at Jacob na ibibigay sa kanila, sa kanilang mga anak pagkamatay nila. Eh na, matagal na po pinangako ito ng Panginoon. Nire-recode na lang ni Moses. And number two, the blessing are tied to the movement of their feet. Kailangan may hakbang ang tao. May step of faith kung tawagin. Kikilos pa rin ang tao. Pasukin nyo na. Yung bang pasukin siya, gawin nyo na. Move. Move. Go, go, go. Kilos na, kilos. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 3, bawat dakong tungtungan, sabi nga, may kalakip talaga ito na yung blessings kailangan na kumikilos. Bawat dakong tungtungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Gaya ng sinasabi ko kay Moses. And then, ito pa yung pangatlong pangako na natupad na. Active obedience is required to settle the inheritance. Kailangan po yan. Active obedience is required to settle the inheritance. Aklat ng Bilang or Book of Numbers 33 verse 53. Angkinin ninyo ang lupain at manirahan kayo roon. Sabi doon. Sapagat sa inyo ko ibinigay ang lupain upang angkinin. So active obedience, kailangan sumunod, is required to settle the inheritance. Actually, ito pong tatlong promises na ito is also for us, mga kapatid, sa ating panahon. May mga tao nga, di ba? Ang dami pong nagre-recode na Genesis chapter 12, no? Sabi doon, pagpapalain ko, magpapala sa iyo para pertaining to kay Abraham. So minsan ginagamit nila para sa mga workers, mga pastor. So this is also for us, mga kapatid. Kung binigay na yung blessing sa iyo, gamitin mo na. At ang blessing na to ay may kalakip talaga na pagkilos. The blessing is tied to the movement of their feet. Nang kumikilos po, umahakbang po tayo at ang bawat hakbangan po ay para sa iyo. Sabi nga si Joshua 1 verse 3, para sa mga Israelites. At syempre, may action, active obedience, no? Is required to settle the inheritance. Now, meron din po tayo, as Christian, meron din po tayong tatlong tinatawag na, sabi rito, no? Application na tumutugma rin sa verse 3. Okay? But for us, the Christian today, ano ang kaugnayan natin sa verse 3? Sabi ni Joshua, ang Kristiyano ba, pag nakatikim ng biyaya ng Diyos, ay magpapakatamad ba? Dapat hindi. Dahil even today, mga kapatid, may pangako ang Diyos. May promised land na pangako ang Diyos. Ito po yung divine promised land. So we have three practical application as Christians. Number one, the blessings / grace is already provided by Christ. But it must be experienced by faith. Kung kinig po kayo ng teaching last week, doon sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 2, sabi ni Pablo, yung tinanggap ninyong ebanghelyo, tinanggap ninyo, pinaninindigan ninyo, at doon sa ikatlo ay pinangahawakan ninyo, kayo'y ligtas. Kung ito ay tinanggap ninyo, pinaninindigan ninyo, at pinangahawakan ninyo, you are saved. Maliban na lang kung nanampalataya kayo ng walang kabuluhan.
Importante po yon. Kaya nga naging title po natin ng last Sunday is Evaluation of Our Faith. So, importante po to. Binigay na yung blessings. Katulad nito lang, last week lang, di ba, nagkaroon tayo ng celebration ng resurrection ni Christ. So, how many years na po natin sineselebrate yan? But ang kamusta naman ang faith natin? So, dapat meron talagang nararanasan yung faith. According sa Ephesians 1 verse 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Christ, Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love. Okay. Itong foundation of the world, ito po. Lord willing, ma-share ko rin po ito sa inyo. Ang tingin ng mga iba po dito, ang interpretation is, bago pa raw likhain yung daigdig, napili na raw. No? May term sila dyan. But actually, this is ang pinili dito yung before the foundation of the new world. May new heaven and earth kasing darating. So, bago likhain nyo, mga kapatid, for example, sila Paul, sila Peter, napili na sila bago pa mangyari po yung new heaven and earth. So, yung earth, siyempre, may foundation yung earth na gagawin ng Panginoon, yung heaven and new earth. But anyway, basahin na lang po niya Revelation 21. So, marami pong tinitignan dyan. But anyway, ano po yan, that's my, some other, sa tinatawag niya, Lord willing, sa The Viewpoint, may share ko yan. Kaya lang, minsan, kinakapos po ako ng time. And number 2, as Christians, God gives the spiritual gifts of wisdom and knowledge, but human must do the works. Ang knowledge and ang spiritual gift na ito, wisdom and knowledge, is not only stored in our mind and our hearts, dapat kumikilos po ito. Sabi sa Philippians, chapter 2, verse 12 to 13, yung King James, Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, sabi ni Paul, but now, much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling. Excuse me po. Work out your own salvation with fear. Tandaan niyo po yung the word fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Tandaan po natin, in book of Proverbs, binabanggit po doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. How to work out our salvation. Yung spiritual gifts na ito, wisdom and knowledge, importante po ito. Binigay na po ito, so i-work out natin. Dapat may takot talaga tayo sa Diyos. Wino-work out natin yon, yung pagkatakot sa Diyos. Yung salvation. Bakit po? Tingnan natin yung hindi ko pa na-flash dyan. Job chapter 28, verse 28. Bakit kailangan tayo matakot? Job 28, verse 28. Sister Sally. Aklat ng Job 28, verse 28. Malapit na po tayo. Okay lang. Okay. English. And to man, sabi dito, he said, Behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Okay.
Una, ang pagkatakot natin ay may wisdom. And to depart from evil is understanding. Dapat partner ito. Wino-workout natin yung understanding. Kasi kung wala tayong understanding, hindi tayo hihiwalay sa kasalanan. The fear of the Lord, yes, this is the parang a beginner o kaya ito yung una na na sino man matatakot sa Panginoon na yun ang unang biyaya, yung tawag dito, yung wisdom ng Lord o wisdom natin. Kapag tayo natatakot, nagkakaroon tayo ng wisdom. But, kailangan po ito na ang wisdom na ito ay naunawaan natin, yung understanding, pag-unawa. At pag tayo nagkakaroon ng unawa, humihiwalay ang tao sa kasalanan. Yun yung workout ng salvation. So, binigay ng wisdom. And the Lord help us to understand the wisdom. So, maintindihan sana natin yon. We are not lahat tayo nagkakasala. Pero, i-work out natin yung humihiwalay tayo sa kasalanan. Number 3, blessings. Wait lang po, babalik na po. So, ito na po yung last and then magko-closing na po tayo. Number 3, as Christians, blessings of grace is provided to fuel our works. Kapag may blessing po tayo, parang na-enjoy natin na lumalakas po tayo, no? Lalo pa tayong gumaganang maglingkod sa Panginoon. Totoo po yun, nakaka-fuel po siya. And then, 2 Corinthians 9 to 8, New King James, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficient in all things, may have an abundance for every good work. Ulitin ko po, and God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Nagpuproduce po talaga, no? Yung blessings na ito, yung grace na ito, mga kapatid. Pero, kung hindi rin natin sinasaboy ang grace and blessings, parang hindi nagkakaroon ng hindi rin tayo nagkakaroon ng tawag dito, parang yung mobilization, yung ginaganahan ka maglingkod kung walang buhay. Kailangan talaga mabuhay muna tayo. I-workout natin ito talaga. So, nakuha niyo po, mga kapatid, sana, no, na nakita natin yung gusto ng Lord. Dito sa verse 3 na ito, na pinag-usapan natin, Joshua 18:3, ang sinasabi dito, God will do the best and we will do the rest. Kailangan ng pananampalataya ay may buhay at buhay na buhay. Tandaan natin, may pangako ang Diyos, ang Panginoon, may pangako. Una, yung eternal life. Ang eternal life, hindi ka pwedeng eternal life na lulutang-lutang ka sa ere. Kailangan ang eternal life, mayroong tirahan. Yung new heaven and new earth na binabanggit sa Revelation 21 verse 8. So, tulad ng binabanggit ko kanina, ito yung pangako ng Lord sa panahon natin. Kung ang pangako ng Lord sa panahon ni Moses ay yung promised land para sa mga Israelites, and to all the believers, true Christians, by faith sa mind, heart, soul, spirit, action, ay mayroong pangako ang Diyos na lupa, but the new earth, the new land, and the new heaven. Basahin nyo lang po yon, the new earth, the new heaven, and new earth in Book of Revelation, verse 21, 1 to 8. Salamat po sa inyong pagsubaybay. God bless you all. Let's pray. Diyos Ama, salamat ng marami sa iyong patuloy na pagpapalaan ng Diyos. Ngayon ay unti-unti na namin nakikita na kung paano po kayo papamana ng iyong pangako sa bawat tribes po ni Israel. Kahit alam namin na sa panahon ngayon, sa mga panahong nangyayari ngayon, ay talagang
nakikipaglaban po ang Israel. Meron pong labanan, may battle pong nagaganap. Pero salamat po at meron pong 2 weeks na peace talk, ceasefire. At nawa, magkaroon na po ito ng magandang katuparan dahil po ang dami pong nakakaramdam ng problemang ito na nawa ay Ama, kami po nananalangin at nagpapakumbaba sa iyong harapan, nawa magtuloy-tuloy na po ang peace talk na to hanggang sa maging permanente na po ito. Ma-restore po yung hidwaan, galit sa bawat isa. Ang mga leaders naman temporary leaders lang naman ngayon, but dumarating din ang panahon na napapalitan din sila. So nawa mabago po ang puso ng mga leaders na hindi namin alam kung ano yung talagang 100% na desire ng mga puso nila, isip nila. Ang problema, Lord, ay nadadami po ang bawat bansa na umaasa sa petrolyo, Panginoon, na galing sa Middle East. At nagmamahal na nakakaapekto po ng malaki po sa mga tao, lalo sa Pilipinas na walang kakayahang na maging Lord, na makasurvive sa pagtalaga nagpatuloy ang pagtaas dito. But anyway, Lord, kami po ay papasalamat para sa kabila ng lahat na mayroong Panginoon at Diyos na may kakayahang maggabay sa amin. Sumuporta sa aming mga panalangin, marinig ang aming mga panalangin. So Panginoon, ang bansa namin, Panginoon, ay malaki na po ang problema namin sa pamamalakad ng mga politiko at marahil sa pamalakad din ng mga businessmen na hindi rin namin nalalaman yung mga intensyon nila na hindi pa nagtataas sa market ang mga gasolina mataas na silang. Yung iba old stock pa naman pero andun na kaagad mataas na kaagad ang presyo na parang mahirap maunawaan kung ano ang ibig sabihin nun, but ang naiisip tuloy ng marami ay talagang inaabuso po ng mga businessmen. But ganun pa man, Lord, wala po kaming malaking katibayan, pero we will still praying, Father God, na nawa maayos po ang lahat. Nawa loobin mo po na bumalik po sa dati ang lahat na sitwasyon at ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at ang mga kapos talaga ay nakakaawa, Panginoon. Aming Diyos, nawa dalangin ko po, Ama, sa inyo na ang maraming nananalangin para sa kapayapaan nito. Kami na po ang isa sa mga dumudulog din. Ang Jesus Said Ministry Church ay ganun din ang panalangin na magkaroon na po ng eksaktong total ceasefire na po at payapa nawa at maayos na rin po yung mga presyo ng mga bilihin sa market, Panginoon. Diyos Ama, nataas ko rin po sa inyo ang complete recovery po ni Brother Nelson Pereira. Salamat po sa blessing, Lord, ng successful na operation niya, Panginoon. Patuloy ko tinataas po sa inyo ang family po ni Ninong Roger, ni Ninang Joy, ang mga anak niya, Panginoon, si Franz, si Tirog, si Joanne, Lord, and then yung mga anak nila, na wala the comfort po ang puso nila, karoon ng kapayapaan sa kabila ng lahat, na wala na po si Ninong Roger. Praying po kami na nawa maging payapa po ang mga panahon, ang mga oras ng pag-wake niya, ang paglalamay ng mga tao hanggang sa huling hantungan, Panginoon. Patuloy ko rin po tinataas sa inyo, Ama, ang kondisyon ni Mami, nawa lumakas po siya, ganding po si Nanay na mainit ang panahon na minsan ay nahahapo. Praying din kami kay Brother kalusugan ni Brother Edgar, ni Brother Ramil, complete healing and recovery, Panginoon. Thank you, Father God. Maraming salamat sa kabutihan mo. And to all the viewers na hindi ko po alam kung sino man sa kanila ang nakakaranas ng persecution bilang Christian o kaya sufferings,
problems, anxiety. Nawa Ama, kayo po ang magpala at magbigay ng solution at malagpasan po ng mga kapatid namin, ng mga viewers ng church na ito ang problemang iyon. At gumaling po kung sino man nakakaranas ng sakit. Sister Tess, praying kami ng complete recovery po sa kanyang matas or eyes, Panginoon. At maraming salamat po, Ama, sa kabutihan nyo, sa pagkapalang ito. Dinadakila namin kayo ng luwalhati, Ama, sa ngalan ni Jesus at kasama ng makapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen. Thank you po sa inyong pagsubaybay. God bless you all po. Kung kayo po'y na-bless, sana po makapag-share po kayo sa iba.